Ako nga pala si Gabriel Malabag. Tara, samahan mo ako sa aking snakehead adventure. So ayun na nga, nagkaayaan kami papunta sa Baras. Kaming dalawa lang ni Mrs. ang biyahe. Kasama nga pala namin dyan si Boss Clyde tsaka si Kuya Chris. Ngayon mag-aantayan kami dun sa Wawa. Habang bumabiyahe ko, excited ako kung ilan ang mahuhuli ko. Pero kwento ko na lang sa inyo mamaya kung ilan yung nahuli namin. Fast forward na tayo para medyo mabilis. At ito na nga, nakarating na kami sa aming destinasyon. Ready na ang mga tropa. Ay, naglalakad kami papunta dun sa spot na pupuntahan namin. Ang ganda nga pala nung spot na yon. Ito, nakapag-fishing ka na, nakagala ka pa. Ang ganda pa ng spot. Ang ganda ng kainan dito. Pero di kami kumain, makakapal na talaga mukha namin. Ayan, yung time na yan, nagkakas na ako niyan. Nagsimula na ako mag-cast. Ginamitan ko nga pala ng chatterbait dyan para mas mabilis mahuli yung dalag. Kasi medyo madilim pa. Kaya vibe yung ginamit ko sa ilalim. Kung pupuntahan nyo tong spot na to, recommend ko sa inyo to. Maganda rito. Kayo na umusga pag nandito kayo. Super sulit pag pumunta kayo dito. Nakapag-fishing ka na, nakagala ka pa. Etong time na to, nakahuli na ako ng isa dito. Gamit ko dito, chatterbait. Pinagmadali ko si Mrs. kasi ang tagal niya videohan. Ayan yung huli ko. Muntik pa makawala yan kasi ang tagal ni Mrs. mag-video. Ayan, 17 inches nga lang pala yan. Isasali ko sana yan dun sa competition sa snakehead hunting. Kaso, ayun nga lang, hindi uuber yung ginamit namin. Kasi yung ginamit namin dyan may dida. Ayan, wait lang. Iilawan natin yan. 17 inches yan. Malaking dalag na rin. Kaso, ito yung mga pangkaraniwang size lang naman kasi to. Ayan siya. Yan yung first catch natin dun sa spot. Yan, sinukat ko yan. Saktong 17 inches lang siya. Pasensya na kayo sa video kasi medyo madilim pa dyan. Yung time na nag-fishing kami. Unang bato ko lang yan, nakapagpa-strike na agad kami. Ayan. Akala ko nga, makakarami kami dyan sa spot na yan. Kaso, yung mga nagtatanim, dun sa kabilang inispatan namin, hindi kami pinapwesto. Akala mo, may mga may-ari ng resort Pero okay lang yan. Buti pa yung mga staff doon ng babait. Talagang magalang, pinapwesto pa kami dyan sa pwesto na yan. Pero yung mga nagtatanim doon, medyo pangit ng ugali. Ang layo naman namin doon sa pinabatuhan namin. Para nga kaming mga magnanakaw doon kasi kung paalisin kami, kala mo, pinruwisyon namin, ang layo-layo naman namin doon sa tanim. Pero okay lang, wala namang problema sa amin yun. Ginalang din namin kasi taniman nila yun wala tayong magagawa doon. Yan time na yan, nagkas ulit kami ng nagkas dyan. Pero wala kaming nahuli dyan. Isa lang yung nahuli namin dyan. Kaya lumipat kami dun sa isang pwesto. Fast forward na ulit natin. Ito, inabot na kami ng umaga. Pero talagang walang nadagdag dun sa huli namin. Ayan, pero enjoy pa rin kami kasi nga napakaganda ng spot. Yung name nga pala ng spot, Mangantila. Ayan, sa Baras to, ang ganda talaga. Kung pupuntahan nyo to, pwede to sa mga rider. Pag bibisita kayo, dun sa mga puno, ang ganda mag-picture para nasa Korea. Although di pa naman tayo nakapunta ng Korea, pero ang ganda talaga ng spot. Pero yun lang, wala na nadagdag sa huli namin. Pero mamaya makakadagdag dyan si Chris, panoorin nyo na lang. At ayun na, inabot na talaga kami yung putok ng araw. Pero talagang walang nadagdag. Pero dun sa lilipatan naming spot, merong madadagdag dun. Kaso si Kuya Chris ang makakahuli nun.
Eto, papakita ko sa inyo yung spot. Maganda rin yung spot na pinuntahan namin. Gilid siya ng mga tila. Kaso dito nga yung nakapwesto yung mga pinagbawalan kami na mga manananim. Ang layo-layo naman namin mag-casting pero pinagbawalan kami. Pero okay lang. Ito nga pala yung spot. Ayan. Napakaganda dyan. Dyan sana kami makakapahuli ng marami. Ang problema, ayan, may bakod na yan. Hindi kami pinadaan dyan. Pero ang layo naman namin doon sa tanim. Kung tutuusin. Ayan, pakita ko sa inyo yung view ng Mangantila. Ito, yan yung likod ng Mangantila. Hindi namin na-videoan yung harap kasi nagdiretso nga kami sa fishing. Alam mo naman, puro mga excited. Ayun. Ayan yung pinaka parang tula. Ayan, maganda dyan. Ko pala na-videoan yung huli ni Kuya Chris. Pero itong bit-bit namin, ayan, dalawang dalag yan Saya nga palang kasama ni Kuya Kait tsaka ni Kuya Chris ang kulit. Ayan yung nahuli namin, plastic na lang namin. Ayan yung asawa ko, medyo pagod na yan, kalalakad. May dala pang pagkain. Ayan, habang papunta kami dun sa isang spot, kasama namin si Chris, nakalimutan ko lang yung pangalan Punta kami dyan sa kabilang spot, kaso wala na kaming nahuli dun sa spot na yan. Kaya dito na nagtatapos yung video natin. Susunod na lang ulit. Pero susunod na samahan nyo kami. Pero ito yung spot na yun, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung pinuntahan namin pangalawang spot. Kaso, may nag-strike sa akin, hindi naman namin nahuli. Kaya, ayun, yun lang. Doon na nagtatapos yung first adventure natin. Kaya natapos doon kasi yung nag-strike na isa, niluso nga naman ni Kuis. Kaya, ayun, hindi namin nahuli yung nag-strike kasi sumabit yung lure ni Kuya Aris. Maraming salamat nga pala sa mga nanood nitong video. Ayan nyo, dadamihan pa namin yung mga fishing adventure namin tsaka yung dalag hunting namin. Kaya subaybayan nyo sana yung mga gagawin kong video. Lahat dyan ibablog ko na para naman masaya, di ba? Sa mga susunod na gagawin ko nga palang video, gagawa tayo ng mga fishing lure. Ayan, mag-tutorial tayo. Kaya samahan nyo ako sa mga adventure na gagawin natin. Sana suportahan nyo rin tong pag-vlog ko na to para marami pa tayo magawang video. Maraming salamat. Thank you.